Wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. So, alhamdulillah mga kapatid, no? Patapos natin papurihan, pasalamatan at takilain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon din na tayo ay napigit sa lawan sa ating mga Propeta Muhammad. Propeta Muhammad! Masya Allah. Walang energy, no? Kulang pa. So, ganun din mga kapatid, tayo nagpapasalamat magkatapos noon sa ating mahal na kapatid, ano? At biniyayaan siya ng talento sa pagluluto, mashallah, at sinishare niya sa atin kung paanong siya ay biniyayaan ng makapal na balbas. Pero hindi ko sasabihin kung sino siya. So, ganun din po mga kapatid sa mga sumusuporta sa ating programa, yung mga nag-comply, ano po, yung mga ano doon sa natin, sa ating sponsorship, ano po, inshallah ta'ala. Ganun din mga kapatid, huwag pong maninibugho o magseselos yung mga hindi nakakuha ng slots, ano po, sapagkat mayroon po kayong pagkakataon. Nandito ang ating mayawagang Sadaka Box, ano po, mamaya ay ating paikutin, ano? Inshallah. Relax muna, relax. Mamaya po ito, mamaya. Yan. So, alhamdulillah, mga kapatid, pwede lang buwan na wala? Taon ba? Hindi naman, 6 na buwan lang. Ano na buwan? Ayun mga kapatid, kinlaro ko lamang sa ating mga imam, no? Dahil siya ay napakatagal na nawalay sa ating piling, mashallah. 6 long months. Allahu Akbar. O, parang kailan lang, ano? Pero napakatagal, ano? Okay? Kaya nang balong maintindihan. So mga kapatid, hindi na natin patatagalin pa ang ating mukaddimah, introduction, at ating nag-ibibigay ang ating mahal na imam. Despite of siya ay nagdayariya sa gabi, ay nandito siya sa ating harapan upang ibahagi ang kanyang napulot na kaalaman sa gitnang silangan. Masya Allah. So ito na mga kapatid, ating inihinto ngayon. Falyatafaddal majura ya Imam Mustafa Tablade. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Unang lahat, pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat binigyan niya tayo ng isa pang pagkakataon na magsama-sama sa lugar na ito upang pag-aralan yung kanyang relihiyon. At ang paksa na tatalakayin ko sa inyo sa araw na ito, kung kakayanin natin, nais ko sana na gawin natin itong anong tawag ito? Series. O kung meron pa tayong pagkakataon na magawa natin itong series. Kasi napakahalaga ng paksa na ating tatalakayin sa araw na ito. Kabilang ito, inuturing ito, kabilang ito sa mga mahalagang mga kaalaman na nararapat na makuha ng isang Muslim. Ano itong bagay na ito? Ito yung kaalaman niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung lubos niyang makilala kung sino ba yung Allah, kung sino ba ang Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinasamba. Kasi tingnan natin, ang Allah, sinasamba natin siya 5 times a day sa loob ng isang araw. Nag-aalay tayo ng sala sa kanya, hindi ba? Tayo ay pumupuri sa kanya, lumuluwalhati. Tayo ay gumagawa ng mga mabubuting mga gawain para sa kanya. Tayo ay nagsasakripisyo ng mga bagay na ating minimithi para sa kanya. Pagkatapos sa kabila nun, hindi natin siya kilala. Dapat kilalanin natin kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi the more na nakikilala natin kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala, the more din naman na tumataas yung pananampalataya natin sa kanya. Halimbawa, kapag mas nakilala mo kung sino ba ang Allah subhanahu wa ta'ala, mas tumataas yung pagkatakot mo sa Allah. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Katotohanan, ang mga natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala mula doon sa kanyang mga alipin. Sino yung mga natatakot sa Allah mula sa kanyang mga alipin? Al-ulama. Sila yung mayroong mga kaalaman, yung mga maalam, yung mga higit na nakakakilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kilala nila kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya natatakot sila sa Allah. At ganun din, nagiging dahilan din ito para tumaas yung pag-asa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tumaas yung pagtitiwala, yung pagmamahal, at yung iba pang mga bagay na nagiging dahilan para mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At ang Allah subhanahu wa ta'ala
ay mayroong 99 na mga magagandang mga pangalan, na kung ang bawat isang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at yung katangian niya doon sa mga pangalan na yon ay lubos nating mauunawaan, walang pag-aalinlangan na mas mapapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aasa tayo sa kanyang habag at matatakot tayo sa kanyang mga kaparusahan. At dahil bilang lamang yung ating mga oras dito, sisimulan natin yung sabot ng ating makakaya. Kung ilan lang yung makuha natin ng mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, yun yung ipinagkaloob sa atin ng Allah para higit siyang makilala. Isa sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nararapat nating maunawaan at makilala ay yung pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na Ar-Rahman. Ang ibig sabihin ng Ar-Rahman, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka mahabagin sa lahat. At yung habag na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, sakop nun ang lahat ng mga bagay. Ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang habag sa lahat ng kanyang mga nilikha. Mula sa mga mabubuting mga tao, hanggang sa mga masasamang mga tao. Mula sa mga mananampalataya, hanggang sa mga hindi nananampalataya. Basta lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala nasasakop ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun kamahabagin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pinipili yung habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, dahil sa ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Ar-Rahman, ang pinakamahabagin, gumawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagay na siyang makapagbibigay ng benepisyo sa atin nang wala siyang hinihinging kapalit, at hindi rin natin nire-request at binabayaran niya yung mga bagay na yun. Bagkus ginawa niya yung mga bagay na yun dahil lang sa kanyang habag sa atin. Halimbawa, binigyan niya tayo ng araw. Yun ay dahil sa habag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nirequest ba natin sa Allah yung araw? Hindi naman natin nirequest sa Allah subhanahu wa ta'ala yung araw. Binabayaran ba natin yung sikat ng araw? Hindi natin binabayaran yung sikat ng araw. Yung oxygen nating nilalanghap, yun ay nakapagbibigay ng kapakinabangan sa atin, ng kabutihan sa atin, na kung mawawala yung bagay na yun, tunay na tayo ay mapapahamak. Nirequest ba natin yun sa Allah? Hindi natin yun nirequest sa Allah. Binabayaran ba natin sa Allah yun? Hindi rin natin binabayaran sa Allah, pero dahil sa kanyang habag, ibinigay niya sa atin yung bagay na yun. Tingnan natin, kapag tayo ay nagkaroon ng sakit, i-request na natin ngayon yung oxygen. I-request na natin yung sa ospital. At hindi lang natin i-request, babayaran pa natin yung bagay na yon. Pero simula nung ikaw inilikha ng Allah, mapakapir man o hindi kaya Muslim, dahil sa habag ng Allah, ibinigay niya yung biyaya na yon. Ganon din yung paggana ng ating katawan, yung patuloy na paggana ng ating katawan, yun ay dahil sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagtibok ng ating mga puso, yun ay dahil sa habag ng Allah. Dahil din sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, pansinin ninyo, dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala ang Ar-Rahman, tayo ay nakakaramdam ng habag sa bawat isa. Hindi ba kapag nakakita ka ng isang Muslim na mayroong sakit, naawa ka nakakaramdam ka ng habag sa kanya? O hindi kaya kapag nakakita ka ng isang Muslim na sinusubok, ikaw ay nakakaramdam ng habag sa kanya. Kahit yung mga hayop na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nakakaramdam ng habag sa bawat isa. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala yung habag daw na 100 bahagi. 100 parts, 100 bahagi yung habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amsaka 'indahu 99 juz'an. Pagkatapos yung 99 na bahagi ng habag mula doon sa 100 habag na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, inilagay niya yun sa kanyang sarili. Iniiwan niya yun sa kanyang sarili. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Pagkatapos ibinaba niya yung isang bahagi dito saan? Sa mundo, at yun yung pinaghahati-hatian natin. Yung isang bahagi na yun ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung pinaghahati-hatian natin, kasama yung mga hayop, kasama yung mga insekto, kasama lahat ng mga nilikha. Kaya yung isang hayop na kung saan kapag siya ay nanganak, yung isang kabayo kapag siya ay nanganak, itinataas niya yung kanyang paa para hindi niya tamaan yung anak niya. Kasi nakakaramdam siya ng habag doon sa kanyang anak. Kahit pa yung isang hayop,
yung isang kabayo, hindi naman siya umaasa na kapag laki ng anak niya, mabibigyan siya ng kapakinabangan nun. Oh, may ganun bang pag-iisip yung hayop? Na kapag laki nito, matutulungan ako nito. Hindi katulad sa atin, hindi ba? Na kapag lumaki yung anak natin, makakatulong sa atin. Yung hayop, walang ganung pag-iisip na paglaki niyan, matutulungan ako niyan, maalagaan ako niyan kapag tumanda na ako. Walang ganung pag-iisip yung hayop. Pero once na manganak yung isang kabayo o yung isang hayop, inaalagaan niya yung kanyang anak. Pinoprotektahan niya yung kanyang anak, iniaangat niya yung kanyang paa para hindi niya matapakan yung kanyang anak. At yun ay dahil sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinaba niya dito sa kalupaan. At yung 99 ay tinira niya para sa kabilang buhay, para sa mga nananampalataya. Gaano ka mabagin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yun ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na Ar-Rahman. Siya ang pinaka mahabagin sa lahat at wala nang hihigit pa sa habag na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawa ay ang Rahim. Rahim, ibig sabihin ang pinaka maawain. Kung ang Ar-Rahman, ang pinaka mahabagin, yung habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasasakop niya ang lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, mafakafir man o Muslim, mabuti man o masama, ang awa naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagiging pinakamaawain ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay espesyal lamang para sa mga nananampalataya sa Kanya. Hindi ito ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na pagdating sa kabilang buhay. Ano bang example nito? Kabilang sa awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung gabayan niya yung isang tao tungo sa paggawa ng kabutihan. Na kung hindi dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka makakagawa ng kabutihan. Papabayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa ng kasalanan para pagdating sa araw ng paghukom, doon kanya parurusahan. Pero dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagawa mong magsala. Dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagawa mong pumunta sa masjid. O, halimbawa, ngayong Fajr, nakapunta ka sa masjid. Dahil yun sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong mga tao na gustong pumunta sa masjid, pero hindi nagawang pumunta sa masjid. O, hindi nila nagawang pumunta sa masjid. Meron din mga tao na kung saan nagawa nilang magbigay ng sadaka at yun ay dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Merong mga tao na kahit napakayaman, gustuhin man nilang magbigay ng sadaka, sobrang yaman na nun gustuhin man nilang magbigay ng sadaka, nasa intensyon nila yung pagbibigay ng sadaka, pero hindi sila nakapagbibigay ng sadaka sapagkat pinipigilan sila ng kanilang pagiging kuripot. So, dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay iginagabay niya sa paggawa ng kabutihan. At dahil din sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang mananampalataya sa araw ng paghukom. Halimbawa, mayroong isang sitwasyon nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinanong niya yung mga sahaba. Sabi niya sa mga sahaba, "Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha fin-nar?" Nakikita niyo ba yung babae na yan na mayroong bit-bit na bata? Bit-bit niya yung anak niya, yung sanggol niya. Pinapadede niya yung kanyang anak. Sa palagay ninyo, itatapon niya ba yung anak niya sa apoy? Yung nanay na yun, halimbawa, kung makakita tayo ng babae dyan na nag-aaruga ng kanyang anak, itapon niya yung anak niya sa apoy? Hindi niya itatapon yung anak niya sa apoy. Sabi ng mga sahaba, la wallah, hindi, sumpa man sa Allah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na maawain sa kanyang alipin kesa sa awa na ibinibigay ng nanay na yan sa kanyang anak. Ganon ka mahabagin ang Allah. Kung hindi kayang itapon ng nanay yung kanyang anak sa apoy, ganon din na ang Allah subhanahu wa ta'ala, higit na hindi niya kayang itapon yung kanyang alipin sa naglalagablab na apoy ng impyerno. At dahil yun sa ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Ar-Rahim, ang pinaka maawain, naaawa siya sa kanyang alipin. Ang pangatlong pangalan ng katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang Al-Bar. Anong ibig sabihin ng Al-Bar? Ano yung una? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Bar. Ang ibig sabihin ng Al-Bar, yung pinakamabuti. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinakamabuti sa lahat. At ibinibigay niya yung ating mga
pangangailangan ng walang katapusan at sinusunod niya yung kanyang mga pangako. Hindi siya bumabalik sa kanyang mga pangako. Anong halimbawa nito? Kapag ang isang tao ay nagbalak ng isang kabutihan, pagkatapos hindi niya nagawa yung isang kabutihan, makakakuha pa rin ba siya ng reward? Makakakuha pa rin siya ng reward. Siya ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng reward doon sa kanyang intensyon. Meron pa bang mas higit na bubuti doon sa Allah? Di ba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, mag-intensyon lang tayo ng isang gawain. Kung hindi man natin yung magawa, dahil sa ilang mga pangyayari, bibigyan pa rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala base doon sa ating intensyon. Ganon kamabuti ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa, yung pag-aalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagbibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pangangailangan natin, kahit pa tayo ay punong-puno ng pagkakamali at pagkakasala sa Kanya. Di ba? Kung susuriin natin yung ating mga sarili, kulang na kulang yung ginagawa natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala kumpara sa ibinibigay niya sa atin Kung tatanungin natin yung ating mga sarili, kung magninilay-nilay tayo, napakadami nating kasalanan kumpara sa pagsamba na ginagawa natin para sa Kanya Mas marami yung nagagawa nating kasalanan kaysa sa pagsamba na nagagawa natin. Mas marami yung mga walang kabuluhang salita na lumalabas sa ating bibig kaysa sa mga papuri, pagluwalhati at pagdakila na inilalabas ng ating mga bibig. Hindi ba? Mas maraming mga walang kabuluhang salita ang iginagalaw ng ating mga dila kaysa sa pagsasabi ng subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pero sa kabila ng bagay na yon, binibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kabutihan. Kahit pa na punong-puno tayo ng pagkukulang sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay dahil sa ang Allah subhanahu wa ta'ala ang albar, ang pinaka mabuti sa lahat. Ibinibigay niya sa atin yung kabutihan kahit na punong-puno tayo ng kasalanan at pagkukulang. Ang sumunod na pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung Al-Karim. Anong ibig sabihin ng Al-Karim? Maaaring isalin ito sa Tagalog na ang pinaka mapagbigay o hindi kaya ang pinakamarangal. Ang pinakamapagbigay, ang pinakamarangal. Anong ibig sabihin nito? Ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga pangangailangan at yung ating mga kagustuhan ng sobra-sobra. Sobra-sobra pa. Kung magbibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon palaging sobra doon sa kanyang mga ibinibigay. At hindi nababawasan yung kanyang pag-aari kahit na ibinibigay niya yung mga pangangailangan at yung mga kagustuhan ng kanyang mga alipin. Kaya nga, sa sobrang mapagbigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim. Katotohanan ng inyong Panginoon ay nahihiya at mapagbigay. Nahihiya siya. Nakakaramdam ng hiya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Paano yun? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastahyi min ibadihi an yarfa ilayhi yadayhi fayaradduhuma sifra. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahihiya ang Allah na iaangat ng kanyang alipin yung kanyang dalawang kamay tapos hihingi siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos anong gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi niya iiwanan niya yung dalawang kamay ng alipin na umaangat nanghihingi sa kanya na wala. Ibig sabihin, bibigyan at bibigyan pa rin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang hinihiling. Sabi pa, isa pa sa pagiging karim o pagiging mapagbigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag ito ay special sa ating umma, sa ating nasyon na hindi binigay sa mga naunang mga nasyon sa atin. Na kapag tayo ay gumawa ng isang kabutihan, yung kabutihan na yun ay minumultiply ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag gumawa ka ng isang kabutihan, maaring i-multiply ng Allah subhanahu wa ta'ala yung reward nun sa 10 beses. 10 times na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, may pasobra. At hindi lang 10 beses, maaari pang i-multiply ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 700 times yung reward na makukuha mo sa isang mabuting gawain lamang. Yun ay dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Al-Karim, ang mapagbigay. Ganon din, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagay na kung saan hindi natin hiningi sa Kanya. Halimbawa ng talento.
ng kakayanan. Kakayanan na magsalita, kakayanan na lumakad, yung mga bagay na kaya natin pero hindi natin hiningi sa Allah, pero ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil yun sa ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Al-Karim, ang pinaka mapagbigay. Okay? Sumunod na pangalan at katangin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung Al-Jawad. Ang ibig sabihin nito yung palaging bukas ang palad. Parang kasi itong mga binabanggit ko sa inyo ng mga pangalan, pansinin niyo, hindi natin binanggit yung mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala base doon sa nakasanayan natin na 99 names. Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Salamul, Mu'minul, Muhaiminul, Azizul, Jabbar. Hindi. Binabanggit natin yung mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga magkakalapit yung kahulugan. Yung mga magkakalapit yung kahulugan niya. Yun yung inayos natin siya, tinartib. Yung Al-Jawad, ang ibig sabihin ng Al-Jawad, yung pinaka bukas palad o hindi kaya yung mapag-aruga. Inaaruga tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahalintulad ng Al-Karim, ang Al-Jawad ay naglalarawan sa Allah bilang ang pinakamayaman na ang pagbibigay ay hindi nababawasan yung kanyang pag-aari. So, laging nagbibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga pangangailangan at yung hinihingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit magkakaiba pa yon, kayang ibigay yun ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bigayan. Kahit magkakaiba. Kaya niya tayong tugunan lahat. Kung ano yung hinihingi natin sa Kanya, kung ano yung request natin sa Kanya, kayang tugunan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat. Unlike sa mga nilikha, kapag ikaw nag-request sa mga nilikha, humingi ka sa mga nilikha, at sabay-sabay tayong sabay-sabay tayong magre-request sa management ng gusto natin, may bibigay ng management yun lahat ng isang bagsakan lang? Hindi kayang ibigay yun. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tayo, iba-iba man yung hinihingi natin, sa iisang hingian, maaring ibigay yun ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bigayan nang hindi siya nahihirapan. Ganun ka, bukas palad ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi, law anna awwalukum wa akhirukum, o aking mga alipin, kung ang mga nauna sa inyo at yung mga nahuli sa inyo, yung mga nauna at yung mga mahuhuli sa inyo, wa insanukum wa jinnakum, at yung mga tao at yung mga engkanto, mga tao at engkanto, qamu fi sa'idin wahidin, sila ay tumayo sa isang dako. Lahat sila tumayo, yung mga nauna at yung mga nahuli, yung mga tao at yung mga engkanto tumayo sa isang dako. Fasa'aluni, pagkatapos sila ay humingi sa akin, humingi sila sa Allah, hindi naman pare-parehas yung hihingin natin, hindi ba? May iba't ibang tayong hihingin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul makhiqu idha udkhila al-bahr. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yun makakabawas sa anumang mayroon ako maliban sa kung paano inilublob yung daliri sa dagat. Kung ano yung nilublob, kung ano yung, anong tawag dito? Nabasa. Nakabawas ba yun sa dagat? Hindi yun nakabawas sa dagat. Subhanallah. Ganun yung pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang anumang ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay dahil sa ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Al-Jawad, ang pinaka bukas palad. Kahit pa magkakaiba yung salita natin, yung lengguwahe na gamit natin, naiintindihan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibigay nyo kung ano man yung hinihingi natin. Ang sumunod ay ang Al-Wahhab. Dalawa na lang. Okay? Dalawang pangalan na lang yung ating talakayan insyaAllah. Okay? Yung sumunod yung Al-Wahhab. Anong ibig sabihin ng Al-Wahhab? Ang palaging nagbibigay ng regalo. The gift giver. The gift giver. Ang tagagawad, ang tagapaggawad. Anong ibig sabihin ng palaging nagbibigay ng regalo? Pag sinabing regalo, bagay na hindi mo inaasahan. Bagay na hindi mo alam kung ano yung ibibigay sa iyo. Basta bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yun sa mga magandang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na narapat nating kilalanin sa Kanya. Halimbawa nito, ang pagkakaroon natin ng mga anak. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak, yun ay regalo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit?
Alam mo ba kung kailan ka magkakaanak? Meron ba sa atin dito na alam natin kung kailan tayo magkakaroon ng anak? Hindi, di ba? Bigla na lang yan dumadating sa atin. Oh, at ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung bagay na yan. Yan ay regalo sa atin ng Allah. May mga tao na nagnanais sila magkaroon ng anak pero hanggang ngayon wala pa ring anak. Wala pa rin silang anak. Tayo ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. Yun ay regalo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napipili ba natin yung anak? Ha? Pwede ba tayong pumili ng anak? Hindi tayo pwedeng pumili ng anak. Kung ano yung binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun. Kasi regalo yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung ibig sabihin ng regalo. Kapag ikaw ba binigyan ka ng regalo, sasabihin mo ba, ayoko nito gusto ko ito. Hindi ka makaka-request ng regalo kasi ang regalo biglaan niyang ibinibigay. At sa kung ano yung regalo, yun. Oh. Kung lalaki man o babae, yun ay regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ng isa pang ibig sabihin ng pagbibigay sa atin ng regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala, naranasan na natin na magkaroon ng problema. Lahat tayo, syempre. Yung problema na kung saan hindi natin alam kung paano ba natin ito masolusyonan tong problema na ito, hindi ba? Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko sa problema na ito. Pagkatapos mayroong biglang darating na solusyon doon sa problema na dala-dala natin, na akala natin wala nang solusyon, tapos biglang may dumating na solusyon sa hindi natin inaasahang pagkakataon at hindi inaasahang pamamaraan ng solusyon. Yun ay regalo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala ang Al-Wahhab, ang nagbibigay ng regalo. So hindi natin inaasahan yung mga bagay-bagay na darating sa atin. Sa isang hadith, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Katotohanan na yung mga anak ninyo, yan daw ay regalo sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yahubu liman yasha inasan wa yahubu liman yasha udhukura. Siya ay nagbibigay ng regalo sa sino mang kanyang naisin na babae yung anak, o hindi naman kaya sa sino mang kanyang naisin ay lalaki yung kanyang anak. Kaya kung ano man yung kasarian ng magiging anak natin, hindi na natin kailangan na magreklamo bakit lalaki man yung binigay sa akin ng Allah, o hindi kaya bakit babae man yung binigay sa akin ng Allah. Kasi yun ay regalo ng Allah, wala kang magagawa doon. Kailangan mo yung tanggapin at magpasalamat ka sa Allah, kasi nga yung iba hindi binigyan ng Allah ng anak Pero ikaw binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak dahil yun sa ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Al-Wahhab. At bilang panghuli ay yung pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf. Ang ibig sabihin nito, wala kasing mas anong tawag dito, accurate na kahulugan sa wikang Tagalog Pero ang pinakamahabagin din siya. Ar-Rahman, hindi ba? Pinakamahabagin. Yung Ra'fa, mas malalim pa yung habag na nararamdaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung yung Rahma, ito yung magbigay tayo ng isang example. Maaring yung habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipapadaan niya sa mga bagay na hindi mo gusto. Nang sa ganun ay, anong tawag dito? May iangat sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kapinsalaan. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, asaan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Maaring ayaw ninyo yung isang bagay, pero yun pala yung mabuti sa inyo. Yun ay habag ng Allah. Pinapadaan niya yung habag ng Allah, maaring niyang ipadaan sa bagay na ayaw mo, pero yun yung mabuti sa iyo. Samantalang yung Ra'fa, yung itong tinatawag na pagiging ar-rauf ng Allah, ang pinakamahabagin o yung napakarunong ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ipapadaan niya lahat sa kabutihan. Sa kabutihan lahat. Hindi kanya pahihirapan. Okay? Hindi ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagpapahirap sa iyo sa bagay na yon. Yun tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Rauf. Ang Ra'fa ay isang mas matindi at mas malalim na rahma, na habag. Ito ay ang habag na may kasamang matinding pag-iingat. Iniingatan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinoproteksyonan niya yung mga nilikha niya na wag silang masaktan o mahirapan ng higit sa kanyang makakaya. Halimbawa nito, hindi ba inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagfa-fasting? Inobliga sa atin ng Allah yung pagsasagawa ng sala?
Pero ipinasok pa rin doon ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagiging ar-rauf niya, yung pinakamalalim na habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a 'anil musafir saum wa syatra salat." Katotohanan na itinanggal ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga musafir yung pagfa-fasting. Huwag na kayong mag-fasting. Pag naglalakbay kayo, tinanggal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo yung pagfa-fasting. Huwag muna kayo mag-fasting. Dahil yun sa pagiging ar-rauf ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niya na mahirapan kayo. Ganon din na kapag naglalakbay kayo, gawin lang ninyong kalahati yung sala. Anong ibig sabihin na gawin lang ninyong kalahati yung sala? Gawin lang ninyong 2 raka'a yung sala. Pwede nyo nga i-combine yung asar at yung duhur at saka yung asar, yung maghrib, tsaka yung isya, dahil yun sa pagiging mahabagin ng Allah, dahil yun sa pagiging ar-rauf ng Allah, nang sa ganon hindi kayo mahirapan, para hindi kayo makaramdam ng paghihirap. Yung buntis at saka yung nagpapadede, wag rin kayong mag-fasting. Huwag muna kayong mag-fasting dahil yun sa pagiging ar-rauf ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ra'fa, tingnan ninyo, ito ay pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin kapag tayo ay magpaparusa. Halimbawa, may nakagawa ng kasalanan. Kasalanan, zina. Ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na tayo ay makaramdam ng ra'fa. Yung habag, yung malalim na habag, yung habag na kung saan mapipigilan para hindi mapinsala yung isang tao o para hindi siya makaramdam ng paghihirap. Pinagbawal sa atin yun ng Allah kapag tayo ay magpaparusa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah." At sabi niya, wag kayong makaramdam para sa kanilang dalawa, yung naggawa ng zina, ng ra'fa. Para lang hindi ninyo sila maparusahan. Yun yung ibig sabihin ng ra'fa. Samantalang yung rahma, maaaring ipadaan doon sa bagay na mahirap. Pero yun yung mabuti sa'yo. Yung ra'fa naman, walang hirap yun. Tatanggalin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung hirap, yung sakit, kasi siya ang ar-rauf. So ilang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung natalakay natin? 7 pangalan lang. Ilan pa yung natitira? Meron pang 92 pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon pa lang sa 7 mga pangalan na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jawad, Al-Karim, Al-Wahhab, tapos Ar-Rauf, ano pa isa? Al-Bar. Yung 7 mga pangalan na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkakalapit yung kahulugan niya. At tumutukoy lahat yun sa pagiging mabuti, mahabagin, maawain, at mapagbigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nakilala natin kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi pa yun sapat. Kung yun lang yung pagbabasihan mo, yung 7 mga pangalan na yun, at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi mo paniniwalaan yung ibang mga pangalan ng Allah, ang mangyayari sa'yo, puro ka na lang pag-asa sa Allah. Kahit pala gumawa ako ng kasalanan, okay lang kasi ang Allah mahabagin, maawain, mapagbigay, binibigay pa rin sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Puro ka lang pag-asa sa Allah at mawawala yung pagkatakot mo sa Allah kasi hindi mo pa nakilala na ang Allah subhanahu wa ta'ala na syadidul iqab, matindi kong magparusa. Hindi mo pa kilala na ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya syadidul intiqam, matindi kong gumanti. So kailangan nating pag-aralan yung mga bagay na yun nang sa ganon ay maging ganap yung ating iman, yung pananampalataya. At kapag nalaman na natin yung mga pangalan na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong gagawin natin? Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mga magagandang mga pangalan, manalangin kayo sa Allah sa pamamagitan ng mga magagandang pangalan na yan. Halimbawa, kung gusto mong humingi ng regalo sa Allah, gamitin mo yung pangalan ng Allah na Ya Al-Wahhab. Ikaw na Al-Wahhab. Kung gusto mo ng kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, banggitin mo yung pangalan ng Allah na Al-Bar. Ya Al-Bar. Kung gusto mo naman ng rahma, ng habag at ng awa ng Allah, banggitin mo yung Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gusto yun ng Allah na tinatawag siya sa mga pangalan niya na yon. Halimbawa, ikaw nga na tao Kapag ikaw ay tinatawag ka na sa mga magagandang pangalan at katangian mo, hindi ba? Sa pinakamagandang pangalan na mayroon ka, tinawag ka ng isang tao, hindi ba nakakataba ng puso yon? Di ba? Paano pa kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, higit na magiging maligaya ang Allah subhanahu wa ta'ala kung tatawagin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala
siya sa kanyang mga magagandang pangalan at katangian, at tunay na didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung iyong hinihingi kung tatawagin mo siya dun sa mga pangalan na yon. Kaya mo, kapag ikaw nga ay susulat, di ba? At magre-request ka, pupuri-purihin mo muna yung nire-request mo. Honorable, ang pinakamarangal, ang pinakamabait naming namumuno. Bubula-bulahin mo, hindi ba? Pinupuri mo siya. Paano pa kaya kung ikaw ay hihingi sa Panginoon ng mga nilikha? So, dapat gamitin natin yung mga magagandang pangalan at katangian na yun ng Allah, nang sa ganun ay malugod sa atin ng Allah at maibigay niya sa atin kung ano man yung ating hinihingi sa Kanya. Wahada, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.